Ibaba natin sabay. Ibaba ko lang, ha? Okay. Ibababa ko po. Mga pakahinahon, mga pakalinis, magpakasipag sa bahay. Magandang loob, pasakop sa kanya-kanyang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Saan? Guro ang matandang babae nito. Alam niyo kung saan? Sa bahay. Sa bahay. Guro siya sa kanyang mga sinasakupan ng mga anak. Okay po, basta. Salamat po. Pero doon lang po sana ako sa isang talata na ginamit ko. Pero dito po sa John, sa dalawang John, chapter 1, verse 1. Ang matanda na hirang na ginang. Matanda po ito, ha? Okay. Ang matanda sa hirang na ginang. Hindi lang po siya isang taong natural kasi hirang po yan. Naginang, pagkaginang po, babae po yan, sa English po. At sa kanyang mga anak na aking iniibig sa katotohanan, hindi po sa kasinungalingan po yan. At hindi lamang ako, kundi pati ang lahat ng nakakilala ng katotohanan. So, matanda po, sinasabi po ng talata. Anong tanong mo, kapatid? Inuugnay ko po yun doon po sa Timothy. Nahihirang po sila para din po magturo. Okay. Hindi lamang po lalaki. Okay. Wala po dyan, ha? Naginang na upang magturo sa pinasa mo, kapatid. Doon sa Timoteo. So, katotohanan na sabi dito. May sinabi ba yan upang magturo? Amen. Sinabi ba dyan? Pastor, yun na yung sa Tito, tsaka dyan, no? Meron ba sinabi ka magturo? Meron ba nakasulat? Yan po ay ginang. Pag sinabi ginang maganda, babae talaga po yan. Ngayon wala nakasulat na yan ay nagtuturo. Doon sa tito ko na maganda, na guro, anang kabutihan, nagtuturo po yung sa bahay. Sa kanyang mga anak, hindi sa loob ng iglesia. Sana ko unawaan po natin mga kapatid ko. Kaya nga si Pablo alam niyo si Pablo, meron po siyang kasama na mga kababaihan na kapwa kamanggagawa niya. Hindi na mahulugan, bilang nagpapagal yung mga babae na kapwa kamanggagawa ni Apostol Pablo na sila ay nagtuturo sa loob ng iglesia gaya ni Pablo. Meron doon dinalalagyan ang babae. Hindi po doon sa kalipunan na nagtuturo sa harapan. Hindi ang babae po, pwede po siyang mangaral. Sa labas, ha? Sa labas siya mangaral. Sa mga hindi pa naipasok ni Kristo sa loob ng kawan. Kaya, iba naman po yung pangangaral, iba yung pagtuturo. Pasensya na po kayo. Pag maingay po, hindi na ako magpapatanong. Kaya po, kasi, so, kailangan po mag-abide po tayo sa rules. Di ba po? Kasi, pangit naman, may nagsasalita dito. Tapos, ito, pangalawang sinabi ko na ito. Pwede natin i-continuous yung tanungan pag hindi po tayo mag-asundo. So, siguro, Pastor, bigyan lang kita ng 15 minutes, mga hanggang, siguro yung sagot, diretso na, para maraming makapagdas. Sige po. 15 minutes na lang, 15 minutes. Pastor, clarification lang. Kanina po kasi, pinusap po natin, sapat sa sagot po ninyo, sa tanong kanina, nag-usap po yung 26 na yung tungkol po kay Priscilla. Nabanggit niyo po yung sa wikang English na speak ay hindi po yun pagtuturo. Tama po kayo pagkakarinig ko. Okay. Ngayon, kung gano'n, sinasabi mo na speak ay hindi pagtuturo, maliwanag na hindi rin yun ang context doon sa 1 Corinthians 14. Mas i-plus natin 1 Corinthians 14 na ang pagkakawigan ni Pablo same doon sa speak doon sa 1 Corinthians 14.
Verse 34. Clarify lang. First Corinthians 14. Okay, kaya mabasahin po natin. Let your woman keep silence in the churches. Okay, that is close sentence. It's close paraphrase, no? And then, ang sinunod, for it is not permitted unto them to speak. So, diyan po, hindi pinapahintulutan sila magsalita. Sabi sa Tagalog, magsalita. Pero sabi niyo po, yan ay equivalent ng pagtuturo. Sabi niyo kanina na ang speak doon sa 1826 ay hindi po pagtuturo. Pero dito sinasabi niyo na yan ay pagtuturo. Nasagot po ako, paano po natin na i-reconcile the inconsistent o yung inconsistent sa sagot po niyo? Sasagot po ako. Itong human, salin, doon po kinuha ni Pablo sa unang pag-uutos niya, unang Timoteo, na ang babae na hindi na pinahintulutan na magturo, kundi tumahimik. Eh, ipinaliwanag, sinusugan ni Pablo, yan, tumutukoy sa iglesia, yung babae. E paano yun ang galing? Pagtuturo yan, kapatid. Pero katulad nyo, mahilig kayong magbasa ng letra por letra. Kasi sabi nyo, kung mababasa natin ng letra por letra, hindi natin pwedeng pasumalian yun. Yan ang hindi nyo eh. Eh katulad yung nabasa natin speak sa Tagalog pagsalita. Hindi naman turo yun eh. Ayun nga sabi ko, kapatid eh. Pag ibinibigyan nyo ng kahulugan din yung sinasabi nyo. Ito, padanin niyo muna. Padanin niyo muna. Kasi kanina, ganyan din ang ginagawa nyo sa akin. Yung salitang ito, ginamit ito ni Pablo sa unang Timoteo. Naiintindihan po natin yun, Pastor. Naiintindihan po natin yun. Kaya walang po inilabas kasi kayo mismo, naghihingi kayo ng talatang saan ba nakasulat. So ngayon may nakasulat na tayo nababasa. Ang paliwanag nyo sa 1826, ang speak ay hindi turo. Pero dito sinasabi ko na ang speak ay turo. Ba't yung doon sa pahayag na unang Timoteo? Paano ba yun? Kontra na yung sinasabi ko. Hindi po kontra. Hindi, ito nakasulat eh. Susok lang po ito ni Apostol Pablo doon sa unang Timoteo. Hindi po ako Ngayon, kaya ko naman po sinasabi, yung binasa niyo yung aklat ng gawa. So diwa din ang pinapalabas ninyo ngayon, hindi nakasulat. Hindi po diwa. Parang ganito ho. Di ba sabi nyo, ang let the woman keep in silence, hango sa unang Timoteo, mababasa natin. Yun yung nakasulat sa Timoteo. Pagkalim mo ito kapatid ha? Sa unang Timoteo, sinabi doon, ang babae, Yun nakapaliwanag. hindi pinitulutan na magturo. Sa unang Timoteo. Sa uli, kundi tumahimik. Sa unang Timoteo. Saan tatahimik ang babae? Pinundit na lang ho. Teka nga muna, Pasoy. Sa unang Timoteo, ang pinatunan ninyo ng babae huwag magturo kasi nakasulat. Nakasulat eh. Ngayon, pumunta tayo sa unang Korinto 14:34. Iba na yun sa Timothy. Hindi na yung Timothy. At saka ang ay susunod na sabihin nyo, hindi na yan. Teka ba? Padanin mo ako ha? Di ba si Pablo may sabi sa aklat ng Timoteo? Ang babae, hindi pinitulutan mo dito mahimik. Ngayon sinusugat lang ni Pablo sa unang Korinto. Para magtibayin lang. Okay, Pastor Dani. Nakakuha yung salitang speak, di ba yan? Sa 1 Corinthians 14:34, tama? Paki-iwan na sa yung kahulugan o yung salitang speak dyan sa 14:34. Kasi may pakiklik yung speak, ha? 14:34 muna, pakiklik yun. Para makita nyo yung kahulugan nun, parang mahusatan ng unawa yan sa salitang Griego. Say, tell, talk, preach. Ayan ha, preach. Punta ka naman doon sa 1826 ng gawa. Speak rin. I-search natin kung iisa ba ang meaning nun. Para makita nyo yung conception ng salita. Ha? I-ikon lang ninyo. Ayan, speak. Ganun. Pero tingnan nyo yung, itayin lang ninyo. Naunawa mo na kapatid ang ibig mong pagdaliin. Naunawa mo na yan. Padalili lang muna. Ito ang isasagot ko na lang kapatid. Ayan o, ayan, tingnan nyo. Ayan. Ayan, ganun pa rin. Andun yung salitang preach. Oo.
Okay? Iba ang preach, Ano iba ang po? teaching. Kapatid naman, oh. Kalilimutan niya. Sige, search natin yung salitang phrase, ha? I-search natin ulit yung salitang phrase para makita nyo. I-search muna natin ulit yung salitang phrase. Okay pa, ha? Kasi yung salitang speak doon na ginamit sa 1826 at saka doon sa 1 Corinthians 14, iisa ang kahulugan. Malino yun eh. Sa Griego na yan, iisa ang kahulugan. Ang tanong ko ganito, sinabi mo hindi pwedeng magturo doon sa 1 Corinthians. Pero sinabi mo ulit doon na pwede na pag kasi nagturo sila yung salitang speak. Nangangahulugan, kontra yung salita Meron mo. ba ako sinabi na pwede na magturo? Yung kahulugan ng Pastor Dani, isa lang yung Hindi meaning. ako nalilinawin ko. Wala ko sinasabi. Sandali lang, ganito, pakinggan mo ha. Sandali lang. Yung kahulugan nun, iisa. Ito, sagutin mo lang yung tanong. Sagutin mo yung tanong. Naniniwala ka ba sa salitang Griego? Okay, tama na, okay. Yung bang kahulugan ng salitang speak, iiba ba? Di ba nakasulat na preach? O yun, Iba yun. isa. I-preach pa sa teaching, isa ba yun? Titingnan natin ulit. Tingnan natin ha. Ayan, anong ibig sabihin ng proclaim? Ano ang sakala mo? Nagsishare, nagpapahagi. O yan, o ito yung sabihin ko ha. O ito, para magkano na tayo. Yung preach, pagbabahagi yan. Yung teaching, tinuturo mo ng buo ang lahat ng utos ni Kristo. Okay, ito. Balik tayo doon sa 1856. Nalakasin na ito. Last na tanong. Okay, sa 1856 nagawa. Hindi ka ba naniniwala ka ba na yung salitang synagogue ay congregation mo sa bahay? Ang synagogue, hindi po congregation. Okay, ang synagogue, sige, Sinabi mo, sa bibig mo mismo ha, bilhin ito. Hindi, Ang hindi synagogue mga ay hindi congregation. Hindi mga Paano kung mababasa ko sa salitang original na congregation? Alis mo mali ka? sige, basta mo tao yan. Ayan, 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 saan? Ayan, saan? Basta Salitang synagogue sa Griego ha? Ano? Synagogue congregation. Oh, tingnan mo kapatid ha, pakinggan mo ha. Pag sinabing synagogue, ha, yan ang tinatawag na dakong tipunan. Pastor Dani, ang tanong ko kanina malinaw para makuha mo. Naniniwala ka ba na ang synagogue ay congregation? Sabi mo, hindi. Binasa ko ngayon sa salitang Griego na yung salitang synagogue ay may link na congregation. Naniniwala ka ba sa Griego? Hindi. Naniniwala naman ako. Ano yung na ako pumasok doon? Ganito, pag magtanong tayo, kung ano yung sagot niya, makuntinto tayo. Yun lang siguro para magkaroon tayo ng kapayapaan. Oo, Okay na mag-ibig ako na lang po. so, sige, para mag-ibig naman. Brad, sige, nandun na yun. Pwede kumakain ng mga tubig. Para, Isteriana, para ilagay sa basa. Sa mga bata, ang tayo bayag eh. Pastor, nakatang pinagsusunod ko yun yung doon po sa expounded naisay sa kanya ang daan ng Panginoon ng lalong maingat. Yung salita pong isinaysay sa kanya ang daan ng Panginoon. Ano po ba ito? Ito po ba ay testimony lang o testify lang? Salita lang po. Nagkaroon po talaga siya ng aral ng Panginoon. Preach. Hindi teaching. So hindi po speak lang, hindi nagturo. Kasi preach. Preach. Hindi teaching, hindi turo. Kasi ibang turo. Turo po yun. Sinasabi yung utos ng Panginoon. Preach lang yung walang teaching. Nagsasalita. Iba yung preaching, iba yung teaching. Yung teaching. Parang ganito lang yung mga kapatid ko. Parang ganito. Yung preaching po, yung preaching, pinapalawak po yan yung sinasabi niya. Yung teaching, pagsasabi ng buo, malinaw yung hanay-hanay para ipaunawa sa mga kapatid. Ito ang teaching. Tanong ko lang po dun sa Acts,
sabi ko guys, conservative po niya lalaki yung pag-practice ay pusay. Yung pag-practice ay kubay ng anal. Kasi sabi na sa Proverbs 2:26, kubay na rin po sa Christian yung Holy Spirit niya. Yung Holy Spirit yung lalaki yung kubay, doctrine ng kubay. Hindi po ba doctrine na yung Holy Spirit niya, ginus ng gusto sa mga, parang babae na lang. Okay. Alam niyo mga kapatid, yung Espiritu Santo na sinusugo na mula sa Ama, yun po ang nagtuturo para, okay, ang pagdating sa actual po, ang lalaki na po ang nagtuturo niyan. Oh, ang tinatawag na pagpapagpapisa ay ito mga kapatid, susugin mo sa aklatang unang Korinto 14, 3 hanggang bababa. Ang ibig sabihin nun, nakangaral. Oo nga, kapatid. Ang tinuturo yan, yung lalaki kasi, yun ang pinahintulutan na magturo. Ang babae naman nakasulat, pwedeng mangaral. Iba yung pangangaral, iba yung pagtuturo. Pares yan serban. Serban ng Diyos yan. Dahil alam mo na ang babae, inilalagay ng Diyos kung saan siya nararapat. Pwede siyang mangaral. Nagsasalita siya ng pangangaral. Iba naman yung nagtiteaching o nagtuturo, sinasabi niya ng buo, maliwanag na maliwanag. Hindi mo yung tinatawag na palindas-lindas. Kasi nagpipreach eh. Yung isang talata, papalawakin niya. Ang teaching, kung ano ang tema, kung anong pinapakain niya, talagang hali-hali yun para magunawaan ko ng mga Tanong ko po, para sa inyo, ano po yung ginagawa ng mga diakono? ang diakono po, ano po yan? Katulong po yan. Katulong. Katuwa. Hindi po ba lang itong ministers? Hindi po ba ang ministers yung diakono? Ang minister tumutupin kapatid sa ano yun eh, sa mga pastor. Kung nagtumutupo yung mga minister, sila ang mga pinunaan eh, na tagapangasiwa. Because, makapasukas na yung Romans 6. Maliwanag ulit ito kung laban. Willing. Sa balista ba kayo, Yahweh? May Shani, kayo ko. Kasi ko sa balista eh, hindi din ang sa balista nakausap. Balista mo ito na eh. Sige, Sir Thompson, Roland Lumeno. Panoorin mo din sa Constitution natin. Ito na sister. Itong tinatawag na minister, naka-alis ito sa nangangasiwa ng iglesia. Ma-alis ito sa tinatawag na apostol, sa pastor. Ngayon, itong tinatawag na serban, kung ating susuriin, lahat yan sakot na lahat yan eh. Maging pastor ka, maging evangelista ka, ano mang kalagayan mo sa loob ng iglesia, serban ka pa rin. Yung tinutukoy kasi sa 16.1 sister eh. At which is the servant. Tingnan niyo po ang context ng pag-pagpunod sa Hindi ako tutol dyan. Hindi ako tutol sa serban na babae. Hindi ako tutol. pero ang Kaso lang, minister. ha? Minister ang pagka-simbag sa Yun lang, sa kalagayan ng Biblia. Ngayon, ang babae, maging minister siya o maging servant siya, ang kalagayan niya, sister, sa loob ng iglesia, hindi pinahintulutan na magtuturo. Pero katuwang siya. Saan? Saan katuwang? Sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pwede na. Di ba sabi niyo kanina, speak of teaching, sabi niyo, buo yun, nagaling po sa, sabi niyo kanina, Itinuturo niya ang buo. okay. Then sabi niyo preaching is hindi po. Hindi buo. Kaliwa
on that, hindi naman wala kasigurado. Kasi meron yung nag-preach na kompleto naman, or buo. Ako, sister, sabi na ako ang karanasan ko, matagal na po ako sa iglesia. Alright. Maging sa lumang tinatawag na hindi ayon kay Kristo. Marami po mga nagpipreach, hindi po teaching. Mabasa ng isang talata. Sabihin natin 3 talata. Pero hindi teaching yun. Kasi ang teaching, mga kapatid, isa lang ang kanyang tema na ipinapakain. Talagang ipinapaaninaw niya kung anong tema o kung ano ang kanyang itinutulog na pagkain para hindi malito ang mga kapatid. Alright. Pag sinabi kasi yung preaching, pastor, ang preaching kasi meron naman sila yung turo na buo. So hindi lang, so wag akong ibig sabihin, hindi in general, na tinuturo nila yung pagdalog. Kasi meron ng mga pastor na nag-preach, is buo. So hindi naman sabi na hindi siya buo. Ako, kaya ko naman sinasabi nakasulat sa Biblia. Ano po yung ano? Ito, pakinggan nyo natin, ho? Ito po yung nagtuturo na buo. Pakinggan po ninyo, babasa po ko, sister, para sa ika-aaninaw. Dito sa aklat ng Matthew, ganito ang pagkasabi po sa 28:20. Ito ang sabi ni Kristo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Yan yung turo, yung lahat, yung buo pa na sinasabi ng Panginoon, sinasabi kaya sa ika-aaninaw ng mga kapatid. Lahat. Wala sa pipiliin, lahat. Tatanong ko lang, bawal ba magturo sa church lang o pwede magturo pag nasa bahay? Ang nakasulat ng buhay sa aklat ng Tito doon sa mga magulang, mga babae, pwede po kayo magturo sa inyong mga anak sa bahay. Pero sa ang mag-texto, hindi pala mali ang magturo. Ibig sabihin, hindi pala mali ang magturo yung babae. Hindi, merong tinatawag na pag-aayos. Merong pag-aayos. Kasi ang Diyos ng kaayusan, pwede ang babae magturo. Bilang siya ay may mga anak. Ang pagtuturo niya doon sa bahay. Hindi lang pwede sa iglesia. Ready kayo? Ready ka? Yung salita, yung doon sa Acts 18:26. Yung expounded, si Aquila Priscilla. Sa synagogue pa siya, pastor. So, binanggit na kanina ni Pastor Padre Benedict. Yung expounded. Para sa iyo, Pastor, ano ibig sabihin ng teaching? Yun nga, buo Buo, Pastor. Oo, yung sinasabi na, pinapaaninaw niya. Gusto ko lang, Pastor, ibalik doon sa meaning yung binanggit na kanina. Sa Matthew 28:18 o 20. Sabi din yung teaching them to obey. Yung word na teaching, ito yung ibig sabihin ng teaching. Hindi kasi, Pastor, sinabi kung buo or ano man. Ipakita lang po. Yung teaching, yung ibig sabihin ng teaching sa Greek, pakinggan mo na Didasco. Ibig sabihin, teach, taught, bababa. To hold this verse with others in order to instruct them. Deliver the didactic discourse to be a teacher. Ibig sabihin po, sorry, gusto kong pakita dito. Ini-instruct, tinuturo niya, ini-instruct. Ang sinasabi niyan, yung teaching ba, kailangan buo. Lahat ba ng teaching sa Bible, sinasabi buo? Okay. Ang ating pagkukunan dyan, doon sa Matthew 28:20. Kasi mismo si Kristo may sabi, lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, ituturo lang. Pastor, last na po ito. Acts 18:26. They expounded the better way. Expounded unto him the way of God more perfectly. Pastor, di ba ito yan? More perfectly. Doon sa una nila nila. Kaya nga mas Kaya nga sabi ko, preach to preach. Nagsasalita. Hindi ng pagtuturo. Meron nga sinabi kanina na yung mistake ay hindi buo. Yung mistake na
fake ay hindi buo. Yung word na yun, hindi buo. Ngayon dito sa Deuteronomy chapter 6, maraming salita. Merong salita na sinasabi na at ang mga salitang ito na aking lutos sa iyo, sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo. Yung salita na yung ituturo, nangulugan na buo. Yung ituturo niya. Kapatid, hindi pa rin po yan. Tandaan mo kapatid, ang ating mga magulang nagsalita, ito sa nagsalita sa ating mga magulang sa iba't ibang kapanahunan. Nagsalita kay Adam, nagsalita doon sa labas na, tapos nagsalita, ang dami po mga sinabi ang Diyos. Hindi po po yan kapatid. Ibig sabihin ko ba, Pastor, yung sinasabi dito na at iyong ibigin ang Panginoon ng Diyos ng iyong buong puso, ng buong lakas, buong kaluluwa, ay hindi ito buo? Ito nga yung sinasabi na yung mga salitang ito eh. Iba nga yung kapatid, hindi po yun. Yan buo. Alam mo kung bakit buo kapatid yan? Alam mo kung bakit kapatid? Ang sinabi dyan, dakilang utos. Pero kung dakilang utos yan, hindi po yan. Ito nga. Ay, binasawin din mo. Hindi naman dakilang utos yan. Itutuloy ko po. Itutuloy ko po. At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ang iyong buong kaluluwa, at ang iyong buong lakas. At ang mga salitang ito, ano yan, yung sinabi niyo ng una? At ang mga salitang ito na aking inutos sa iyo sa araw nito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong anak. Kapatid, tandaan mo, ang 10 utos, iba yan yung sa dakilang utos. Sana may pindihan mo kapatid. Basta pwede magtanong. Clarification lang. Yung teaching, aral, doktrina, isa lang yun. Pag sinabi mo Doctrine, kapag sinabi kasi yung doctrine, merong pahayag sa Biblia, turo. Yan, turo ng mga apostol, turo ni Kristo. Yung turo kay Kristo po yun. So, napapaloob siya sa turo. So, saan ba dapat gaganapin ang turo? Saan dapat gaganapin ang turo? Yan po ay ginaganap po sa loob ng iglesia. Sa loob ng iglesia. Kasi dyan hinahayag hindi po sa labas. So, hindi sa labas ng kampamento o iglesia yung pagganap ng turo. O hindi sa labas, sa loob. Yan hinahayag. So, pwede nyo yung sundan sa 1 Corinthians 14:26. Ano yan kapatid? So, turo ang doktrina, pastoral, aral. Kapatid, para sa ininanawa, sa Biblia kasi, merong doktrina, turo ng mga apostol. So, yung doktrina, ito turo. O, ituturo. So, pag meron kang doktrina, pwede ka magturo. Yung galing sa Panginoon na itinuro ng mga apostol. Kaya nga po, yung aral, yung doktrina, yun yung ituturo. Yung wala kapatid lang. Kasi pinagsama mo yung, sinama mo yung aral eh. Diba, aral doktrina? Ganito kasi, Pastor. Sa English, doktrina, pag Tagalogin mo yan, aral yan. Oo, nandun ako kapatid. Kaya nga sabi ko, yung tinatawag na aral, iba doon sa turo. Kasi yung turo talaga, pinaka-official. Oo, ang kanyang sinasabi, hindi ba hati? Yan po ang tanong ko. Ano tanong mo kapatid yan? Yung word na every one of you. Pakisagot po, Pastor, yung salitang every one of you. Huwag mo na idugtog, yun lang. Hindi. Yan ako mag-aano ng tanong. Hindi pa ako tapos nagtanong eh. Yung every one of you, ang tanong ko dyan, yan ba ay lalaki lang? Dito? Okay. Kasama rito ang tinatawag na babae. So, you mean to say, pangkalahatan yan? Oo, pangkalahatan. Sa loob ng iglesia. Liban doon sa pagtuturo na gagawin ng babae. Okay. So, ang bawat isa,
Sabihin natin ang lahat na. Sabihin na lang natin gano'n. Para madali naman natin maintindihan. Bawat isa. So, ang bawat isa sa inyo ay may aral. Aral din ang doktrina. Yung bawat isa na may aral, pwede bang ituro sa loob ng iglesia? Ang magtuturo lalaki, hindi babae. Kasi sabi ko nga, ang babae hindi siya puno, ang lalaki ang puno na pinunan ng Diyos. Okay, Pastor. Pag sinabi natin, okay, granting ha, pero yung babae dyan hindi pinapatahimik sa talatang yan. Muli kapatid. So, Saan? Ito. wait lang. Para makakuha ko rin yung line of duty. So, kung ang babae ay sinabi ni Pablo sa iglesia ng Corinto ay hindi na patahimik bagkos ay may dala pang aral, may dala ng malalim na kapahayagan at meron pang interpretasyon ang babae. Pwede bang manahimik ang babae sa panahon ng loob ng iglesia sa pagtitipon? Ang aking masasagot ng kapatid, yung babae, at siya ay napunaan na tinatawag na hiwaga, ang nagkarapatan lamang po niya na magpuro ang lalaki. Pwede siyang mag-share. Iba yung share, may turo ha. Pwede ka mag-share. Doon sa mga hindi pa nakakaalam. Ang pinag-uusapan natin, loob. Okay na siya, pwede raw. Pwedeng mga akal. Pwedeng mag-share. So, Hindi doon sa pagtuturo na kita. So, basag na yung konteksto ng pananahimik na babae. Kung ang premise sa 1 Corinthians ay pwede mag-share, natin magitin ng turo. Hindi nga kapatid eh. Share, pwede mag-share. Yung tukunin natin sa tama ng kaliwanag. Hindi natin pwedeng basagin yung sinasabi ng ni Pablo na hindi mo piling